Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, napakabilis po ng ginawang proseso sa pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara Duterte itong mga tambaluslos sa Kongreso. Ngayon, ang daming lumalabas ng mga kuro-kuro kung bakit minadali nitong Kongreso ng House of Representatives yung pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte para takpan o pagtakpan yung nangyayaring issue sa BICAM report tungkol sa ating national budget na umaabot po ng 6.3 trillion pesos. So parang diversionary tactic po yung ginawa ng Kongreso. Kasi kung iisipin ninyo, natulog ng 2 buwan yung impeachment complaint na hinihain ng mga sympathizer ng NPA. Tapos all of the sudden, wala pang 24 hours, biglang nagpatawag po ng session si House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan yung impeachment. At nakakagulat na umabot po sa 215 ang pumirma na ang kailangan lang naman nila is 103 or 105 na signature. Pero yun nga, parang lumalabas is majority ng congressman gustong i-impeach or pina-impeach na talaga si Vice President Sara Duterte. So, marami rin ang nagsasabi na kung inyong maalala, di ba, nagkaroon ng patawag ang TRICOM para sa mga vloggers, mga DDS vloggers. So, kasama na rin pala yun sa mga naging plano na kung umaten yung 40 DDS vloggers na yun, malamang po lahat yun nakakulong ngayon. Dahil alam naman natin kung ano yung reputasyon ng mga mambabatas natin pagdating sa mga committee nila, mahilig magpa-contempt. So, malamang sa malamang ikinontempt yung mga DDS vloggers at hindi na po nila maiba-vlog itong mga nangyayaring pag-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil nga sa napakabilis ng proseso na ginawang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, at gusto kagad ng Kongreso na aksyonan kagad ito ng Senado, ito po ang naging tugon ng Senado sa mabilis na proseso, yung madalian, mga last minute na pagpapa-impeach. Talagang itong mga congressman natin mahilig sa last minute para hindi sila kumbaga bulagaan, kumbaga gusto kagad nila utusan ang Senado na impeach kagad, gawin kagad yung impeachment trial para mapatalsik kagad si Vice President Sara Duterte. Yun nga, ito po ang naging tugon ng Senado. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe at hindi ka pa nakafollow sa TikTok, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button, yung follow, and then pa-heart, pa-like na rin po ng video. Wala rin naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung naging tugon ng Senado sa mabilisang prosesong ginawa ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pasok. Majority Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution, resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. So yun po, hiniling ni Senator Joel Villanueva na mag-resume na. Kumbaga ito, tatapusin na nila yung session ngayon at babalik na sila ng June 2. So, hinihiling po niya na magkaroon na ng Senate break. So, start ngayon, so February, March, April, May, June. So, after 4 months pa, bago yan simulan ng Senado, yung impeachment trial. So, hindi naman pagdating ng June 2, simula agad ng trial. Hindi pa po. So, andyan pa po yung aayusin pa nila yung Senado. Siyempre, magkakaroon ng coverage po yung impeachment trial. So, tatagal pa po siguro ng 1 to 2 months.
Siyempre ayusin pa yung mga rules, aayusin pa yung mga dokumento, pag-aaralan pa yan. So, maybe mga 1 to 2 months pa yung magiging preparasyon ng Senado para sa impeachment trial. So, 4 months na bakante dahil nga dadaan yung election period, tsaka yung campaign period, plus 2 months na preparation para sa impeachment. So, 6 months. So, halos kalahating buwan po. Estimated lang po natin na kalahating buwan pa yung itatakbo bago simulan yung impeachment. So, mahabang proseso pa po yung mangyayari. At the same time, after mag-start yung trial, ang pinaka-maiksi yata ang inabot is yung kay Chief Justice Corona. So, inabot po ng 4 na buwan yun. So, plus 4 months, dun, aside pa dun sa itong ilang buwan na lilipas, so 10 months. Almost 1 year pang sisimulan ang impeachment trial. So, ganun katagal yung aantayin ng mga congressman na pumirma para simulan yung impeachment. So, mag-aantay pa, maiinip pa po yung mga tuwang-tuwang mga sympathizer ng NPA dahil sila yung talagang galak na umusad yung impeachment sa Kongreso. So, yun naman expected naman na talagang itutuloy yun dahil nga hindi naman nila nire-respeto yung presidente natin gawa nga na ano ba ang hinihiling ng Pangulo? Diba? Pangulo ng Pilipinas ang humiling. Kamag-anak pa niya, pinsan pa niya yung may hawak ng Kongreso. At ang anak niya, ang number 1 pang pumirma para ituloy yung impeachment. So, talagang hindi nila nirespeto ang Pangulo natin bilang kamag-anak siguro, bilang kadugo, bilang opisyal ng gobyerno, pinakamataas, hindi nila nirespeto at itinuloy nila. Kaya ngayon, ito yung naging ganti ng Senado sa mabilis na pagpupursige nila, yung mabilisang at pagtatrabaho nila para pa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito po ang naging tugon ng Senado at wala pong tumutol. So tuloy natin. There is a motion Observe nyo yung mga senador lahat sumisigaw, no object, no objection, no object. So, di na kailangan magsalita kung anong mangyayari sa Senado. win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang So yun po, formal na pong inaprubahan ni Senate President Chis Escudero na mag-resume po ang Senado June 2. So ganun po katagal ang aabutin pa, ang hihintayin ng mga nag-file po ng impeachment laban kay Sara Duterte. So yan po yung naging ganti na po ng Senado doon sa mabilisang pag-i-impeach kay Sara Duterte. Ito po yung mabilisang tugon kagad nila. No to impeachment. So mag-i-start po sila. Hindi ibig sabihin na no impeachment. Meron pa rin naman po. Dadaan pa rin naman po sa proseso. Pero yun po, kailangan nilang mag-antay hanggang June bago simulan po ang impeachment. So, manggagalaitin na naman po malamang yung mga makakaliwa, yung mga nag-file dahil sa may inip naman silang mag-antay dahil sa hindi kagad priority. Gawa nga ng kulang na rin sila sa oras dahil nga mag-election. At the same time, mukhang wala rin mangyayari sa impeachment. Gawa nga ng numbers game. 8 senador lang po ang kailangan pumirma na i-acquit ang Vice President Sara Duterte. So, kung dyan sa session pa lang na yan, lahat, majority, is bumoto para i-suspend na yung Senate para sa break nila, ano pa mangyayari doon sa totoong trial po? So, baka hindi pa nagsisimula, lahat pumirma kagad doon sa impeachment na itigil na kagad. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.